Ang bulkan ay isang uri ng anyon lupa na mataas at nagbubuga ng mainit na magma, lava o mga batong malalaki at maiinit kapag pumuputok. Ang mga bansang may bulkang pumuputok naman ay tinatawag na Pacific Ring of Fire na kinabibilangan ng ating bansang Pilipinas. Nitong mga nakalipas na linggo ay maraming mga bulkan ang naging aktibo at ang ilan nga ay nagkaroon ng minor to major eruption tulad na lamang ng Mount Semeru ng Indonesia, Mount Fuego ng Guatemala at Bulkang Mayon dito sa Pilipinas. Ngunit minsan ba'y napaisip ka na kaibigan kung ano mga bulkan ng lubhang mapanganib ngayon taong 2023 ayon sa mga eksperto? Kung oo ay nasa tamang video ka. Kaya bago tayo mag-umpisa ay mag-subscribe at tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo. Marahil mga kaibigan ay pamilyar kayo sa bulkang ito dahil ito ay matatagpuan dito sa ating bansa. Ang Bulkang Taal ay isang lake-filled caldera na matatagpuan ilang milya sa timog ng Maynila. Isa ito sa sinasabi ng mga eksperto na kabilang sa mga bulkan na kailangang bantayang maigi. Ang bulkang ito ay lumikha ng 4 major eruptions sa nakalipas na 200 taon. Isa sa 4 na major eruption nito ay narehistro bilang VEI 6 out of 7. Ngunit ano nga ba ang VEI para sa inyong kabatiran mga kaibigan? Ang Volcanic Explosivity Index o VEI ay isang relatibong sukatan ng pagsabog ng mga bulkan. Ibig sabihin lamang nito na hindi talaga basta-basta itong Bulkang Taal kung may history siya na pagputok ng VEI 6. Katunayan nito ay batid kung nasaksihan nyo ang bagsik ng bulkang ito noong taong 2020. Nang ipinamalas ng Bulkang Taal kung gaano ito kabagsik. Kaya naman ang mga volcanologists at ang ahensya ng gobyerno na PHOX ay aktibong minomonitor at binabantayan ng bulkan na ito. Hinihikayat din ng mga turista na huwag na pumunta sa Volcano Island sapagkat ito ay lubhang mapanganib. Marahil ay minsan mo na ding napakinggan ang bulkan na ito kaibigan. Sino ba naman kasing hindi mabibighani sa angking ganda ng bulkan na ito? Ang Mount Fuji ay isang conical-shaped volcano na matatagpuan sa bansang Japan. Isa ito sa mga kilalang bulkan sa buong mundo dahil naging atraksyon na din ito ng libu-libong turistang pumupunta dito. Sa kabila ng angking ganda, alam niyo ba na ang bulkang ito ay minsan nang nagngalit? Ang huling kumpirmadong pagputok ng bulkang ito ay noong taong 1708. Bagamat sa kasalukuyan ay tahimik at walang aktibidad ang bulkan, ay maigi itong binabantayan mga researchers sapagkat ang bulkang ito ay kayang mag-generate ng pyroclastic flows, magpabaha ng lahar at tabunan ng abo ang mga syudad na nakapaligid dito. Ang Mount Agung ay matatagpuan sa bansang Indonesia. Kilala ito sa kanyang tuloy-tuloy na pagputok. Mga kaibigan, ng bulkang ito ay hindi katulad ng pangkaraniwang bulkan na kapag natapos pumutok, ilang araw at mga linggo lang ay mananahimik na. Sinasabing noong pumutok ang bulkang ito noong taong 1963 ay tumagal ng 11 buwan at itinuturing na pinakabayolenteng pagputok ng isang bulkan sa kasaysayan ng bansang Indonesia. Lumikha ito ng mapanganib na ashfall at pyroclastic flow na kumitil sa buhay ng libo-libong mga tao. Ang pinakahuling pagputok nito ay noong taong 2017 nang magpakawala ito ng halos 10,000 feet na abo pataas na naging sanhi ng air traffic o pagkaabala sa takbo ng mga sasakyang panghimpapawid at nagpalikas sa libo-libong mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Ang Mount Hood ay matatagpuan sa Oregon, USA. Ang bulkang ito ay may taas na 11,000 feet at tinuturing na pinakamataas na peak sa Oregon.
Matatagpuan ito malapit sa Portland. Sinasabing ito'y pumutok 500,000 years ago at merong 2 major eruptions sa nakalipas na 1,500 years ayon sa pag-aaral ng mga volcanologists. Sinasabing nang pumutok ito ay nagpakawala ng sandamakmak na lava at mga pyroclastic flows. Bagamat ito ay walang naitalang pagputok since 1700s, sinasabi ng mga eksperto na nalalapit na ang sunod nitong pagsabog at inaasahan na anumang oras ay maaaring mag-alboruto ang bulkang ito. Inaasahan na sa sunod nitong pagsabog ay magdudulot ng seryosong panganib tulad ng pyroclastic flows, ash clouds at lahar na dadaloy sa kabihasnan. Matatagpuan ang Mount Pinatubo sa kanlurang bahagi ng Luzon dito sa Pilipinas. Ang bulkang ito ay may taas na 4,800 feet. Marahil mga kaibigan ay alam na natin ang kasaysayan ng bulkang ito. Ang bulkan na pumutok noong taong 1991 na naging bahagi na ng ating kasaysayan. Ang pagputok ng bulkang ito noong taong 1991 ay ang kauna-unahang pagputok nito sa nakalipas na 6 taon. Ang anyong lupa na inakalang bundok ay isa palang natutulog na bulkan. Kaya naman marami ang nagulat nang ito'y sumambulat, kumitil ng 700 katao at sumira ng kabahayan ng halos 100,000 katao. Lumikha ang bulkang ito ng napakataas na ash clouds na umabot ng halos 19 milya pa itaas. Ang mga abo dulot ng pagputok nito ay kumalat saan mang bahagi ng mundo, kaya di nakataka-taka kung bakit napasama ito sa mga mapanganib na bulkan ngayong taon. Ang Mount Nyiragongo ay matatagpuan sa Democratic Republic of Congo. Ang bulkang ito ay hindi kilala sa pagiging eksplosibo tulad ng mga ibang eksplosibong bulkan sa mundo. Ang Mount Nyiragongo ay isang shielded volcano. Kaibigan, marahil nakakita ka na ng ilog. Isipin mo sa halip na tubig ay lava ang naagos dito. Kung naisip mo na, ay tama ka dyan sa iniisip mo. Di man bayolenteng pumuputok pero nagpapaagos ito ng napakainit at gailog na lava tulad ng Kilauea Volcano ng Hawaii. Ngunit pinaniniwalaan na ang Mount Nyiragongo ay ang pinakamapaminsala sa mga ganitong uri ng bulkan. Ang bulkang ito ay pinalilibutan ng syudad ng Goma na pinaninirahan naman ng milyong-milyong mga tao. Noong pumutok ang bulkang ito taong 2002, nagpabaha ito ng sandamakmak na lava pababa sa mga syudad na nakapalibot dito. Nagpalikas sa 450,000 na pamilya at kumitil sa buhay ng 245 na katao. Ang Campi Flegrei na matatagpuan sa bansang Italy ay may 18 milyang lawak na bulkan. Minsan na din itong binansagang super volcano dahil nga sa kasaysayan nito ng malalakas na pagsabog. Matatagpuan ang bulkan na ito sa ilalim ng Naples Bay at nakapalibot dito ang halos 6 na milyong katao na naninirahan sa paligid nito. Bagamat hindi pa ito ulit pumuputok makatapos ang huling pagsabog noong taong 1538, ang bulkang ito ay hindi natutulog o nagpapahinga sapagkat may mga naitatalang aktibidades ang bulkan sa ilalim sa mga nakalipas na taon. Sinasabi ng mga eksperto na ang sunod nitong pagputok ay 100 times o 1,000 times greater na mas malakas kesa sa pagputok ng Mount Helens noong taong 1980 at pinangangambahan na ikakasawi ng milyong katao na nakapalibot dito. Matatagpuan ang bulkang ito sa Colombia. May taas itong 17,000 feet at kinukonsidera na kabilang sa pinakamapanganib na bulkan sa buong mundo na nakapagtala ng malalagim na pagputok noon. Noong November 13, 1985, nagpamalas ng bagsik ang bulkang Nevado del Ruiz. Nagpakawala ito ng maitim na abo paitaas at dahil sa init ng mga lava na lumalabas sa bunganga ng bulkan, ang nagyayelo nitong tuktok ay natunaw at rumagasa pababa ang mga mud flows na naging dahilan ng pagkasawi
ng 25,000 na katao. Kaya hindi katakataka na nakakakilabot ang bulkang ito at kinakailangang bantayan at pagtuunan ng pansin ng mga eksperto. Matatagpuan ang bulkang ito sa Washington, USA. May taas ang bulkang ito na 14,000 feet above sea level. Tanaw na tanaw mula sa Seattle ang nagyayelong tuktok ng bulkang ito. Pinaniniwalaan ng pumutok ang bulkang ito noong taong 1894. Kaya naman sinasabi ng mga eksperto na ito ay isang banta sa seguridad ng mga tao. Lalo't ang bulkang ito ay napapalibutan ng kabihasnan at maunlad na syudad na siyang sentro ng ekonomiya. Ang isa sa pinangangambahan ng mga researchers na kung sakaling ito daw ay pumutok ay magdudulot ito ng at ang nagyayelo ng tuktok ay matutunaw na magdudulot naman ng mud flows at maaaring kumitil ng milyong-milyong mga buhay. Ang bulkang ito ay isa sa pinakaaktibong bulkan sa Indonesia. Ito ay naging restless sa halos isang century na nagdaan. Matatagpuan ito sa sentro ng Java Island na may taas na 9,551 feet. Isa sa pinakabayolenteng pagsabog ng Mount Merapi ay noong taong 1006. Sinasabing ibinaon nito sa abo ang buong isla ng Java. Isa naman sa pinangangambahan ng mga eksperto ay ang dulot nitong pyroclastic flow na kung saan ay kumitil ng 64 na buhay noong taong 1994 at kumitil ng 354 na buhay nang pumutok ito taong 2010 at nagpalikas sa 350,000 na katao mula sa kanilang mga tahanan. Matatagpuan ang bulkan na ito sa Washington sa Estados Unidos. Kapag binanggit ang salitang bulkan sa Amerika, ay hindi mawawala sa usapan ng Mount St. Helens dahil ito ang isa sa pinakapapinsalang bulkan sa Amerika. May taas itong 8,000 feet at isa itong stratovolcano. Ang pagputok ng Mount St. Helens noong taong 1980, ang pinakabayolente at pinakamalagim na pagputok na nasaksihan sa kasaysayan ng Amerika. 57 na katao ang namatay at 200 square miles ng kagubatan ang nasira. Libo-libong mga hayop ang nasawi. Sinasabi ng mga eksperto na napatunayan na ng kasaysayan kung gaano kalakas ang magiging pagputok nito sa hinaharap at ito ay posibleng mangyari anumang oras. Alam kong kilalang kilala nyo ang bulkang ito dahil ito ay isa sa mga aktibong bulkan natin dito sa ating bansa. Kilala sa almost perfect cone shape nito na siya namang dinarayo ng mga turista. Ang pinakabayolenteng pagputok ng bulkang Mayon ay naganap noong taong 1814 na kung saan ay kumitil sa buhay ng libo-libong mga Pilipino noong panahon na yun. Matatanda ang pumutok din ng bulkang ito noong taong 2018 na nagpakawala ng abo pa itaas na nagpalikas sa halos 56,000 nating mga kababayan. At kamakailan nga lamang ay nasaksihan natin ang muling pag-erap nito na kung papaano nagpaagos ng lava ang bulkan sa kanyang dalisdis. May kasabihan nga tayo mga kaibigan na history repeats itself. Hindi sa hinihiling natin na ito ay sumabog ng malakas, bagkus ay maging handa tayo sa kung ano man ang mga mangyayari. Kung nakapagtala noon ng eksplosibong pagsabog ang bulkang Mayon ay hindi maaaring magawa niya muli ito. Kaya naman dahil dyan ay kabilang ang Mayon Volcano sa itinuturing na mapanghanib na bulkan sa taong 2023. Ang bulkang ito ay matatagpuan 40 miles timog ng Mexico City na isa sa pinakamataong lugar sa buong mundo. Itinuturing ang bulkan na ito na second highest volcano sa North America. Bagamat wala pang naitatalang bayolenteng pagputok nitong mga nakaraang taon, ay may naitalang aktibidad ito noong taong 1994 nang magpakawala ito ng usok for the first time in 1,000 years.
Kaya naman inaasahan ng mga eksperto ang napipinto nitong pagputok sa hinaharap. Napredict ng mga eksperto na magkakaroon ng bulkang ito ng isang bayolenteng pagputok sa hinaharap. Ngunit di nila masabi kung kailan at kung mangyari nga daw ito, sinasabing maglalabas ang bulkan ng napakainit na 1,000 degree lahar mud flows at pyroclastic flows na may bilis na 60 miles. Na kung aabutan ka sa sitwasyong pumutok ito at malapit ka sa paligid ng bulkan, ay kahit gaano ka kabilis tumakbo, ay hindi ka makakaligtas. Ang Mount Vesuvius ay matatagpuan sa Italy. Batid kung ang ilan sa inyo ay alam ang tungkol sa bulkan na ito. Ang bulkang ito ang may kagagawan ng pagkasira ng mga syudad ng Pompeii at Herculaneum noong 79 AD. Sa nakalipas na 17,000 years ay nagkaroon ito ng 8 major explosive eruptions at lahat ng ito ay nagdulot ng pyroclastic flows. Bago ang lahat mga kaibigan, para sa inyong kabatiran, ang pyroclastic flows ay ang mabilis na daloy ng pinaghalong pira-pirasong bato, abo at maiinit na gas na maaring kumitil sa iyong buhay. Ito ay rumaragasa sa bilis na 60 kilometers per hour na pag nadaanan ka ay tiyak na magkikita kayo ni Lord. Ang huling naitalang pagputok ng Mount Vesuvius ay noong taong 1944. Sa kasalukuyan ng bulkan ay malapit sa mga populated na lugar ng Italy tulad ng Naples. Kaya naman ang Italian government ay gumagawa ng hakbang sa maagang paghahanda para sa pagputok nito sa hinaharap. Ang Cotopaxi Volcano ay matatagpuan sa bansang Ecuador at isa sa pinakamataas na bulkan sa buong mundo na may taas na 19,393 feet. Isa din ito sa pinakaaktibong bulkan ng Ecuador na pumutok ng lampas 50 beses mula noong 16th century. 50 sa mga naitalang pagputok ay naitala noong taong 1738 hanggang 1877. At ang pinakabayolente sa lahat ay ang pagputok nito noong taong 1877. Naglabas ito ng sandamakmak na mud flows na nag-travel 60 miles mula sa bulkan hanggang sa karagatang Pasipiko. Ang pinakahuling naitalang pagputok ay noong taong 1904. Sa kasalukuyan, ang bulkan ay malapit sa kabihasnan, sentro ng kalakalan at matataong lugar. Kaya sinasabi ng mga sayantipiko na kung ito ay puputok, magiging mapeligro at napakadaming buhay ang masasawi. Mga kaibigan, ang pagputok ng bulkan ay isang natural disaster dito sa ating mundo. Walang nakakapigil at hindi din natin alam kung kailan ito puputok. Sa mga nabanggit nating bulkan, kaibigan, aling bulkan ang tumatak sa iyo? Maaari mong i-comment ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At nawa ay marami kayong natutunan sa video natin ngayong araw na ito. Kita-kits sa susunod pa nating mga video.